I don't know if good afternoon. It is afternoon. Hey, for the first time, 4 o'clock. I don't feel tired from doing work, you know. Kay, maliwanag na siya, Mars. Nakauwi ako. Galing sa mga customer natin. Tapos naglinis ako dun sa aming hallway dahil Monday. So, hallway ang schedule ko. Tapos bukas lilinis ako ng sauna kasi once a week yung sauna. At habang ako naman busy sa aking mga customers, si Pars dito ay busy din siya nagtanggal ng aming mga gamit, Mars. So ito dahil sira na to, itatapon na namin to. At dito, iba't ibang klaseng basura na nakita pa ni Pars. Grabe, di ba? Parang every month na lang kaming patanggal ng mga abubot sa aming Mars, mga cabinet. Ito wala pa to, tatrabahuin pa natin yan. Sabi ni Pars pag meron siyang free ngayon kasi ay medyo busy pa ang ginawa nila ngayon, hindi pinasok si Mixo dahil close yung daycare today. So alas din ni Mixo ngayon ang free day. Yes! Mixo already put the clothings to him. Ay! Ay! Ay, nako, ayos. Lata oikin ba? Ito talaga si Mixo. So, tatapon namin yung basura. At ano ba yung gagawin ko? Nakalimutan ko. Yung utak ko, hindi ko mag-gana. Sobrang dami kong ginagawa. Kakapasok ko lang talaga dito sa bahay. At itong dalawa ay ready na sila lumabas. Kapag ako tamarin ulit, Mars. Lalabas kami. Tapon namin doon sa tapon na yung binabayaran namin ng 2 euro. Ano ba yung dapat itapon doon para isang hatid na lang ba? Wala, dito kasi nagtanggal si Pars yung lumang upuan ni Mixo dahil walang umangkin. Inoffer ko na yun sa mga girls, mga Mars. Wala, ayaw nila. At andito pala yung aking taba, yung nakuha ko doon kay Mr. Bean, mga Mars. Dito ko lang siya muna nilagay. Hindi naman yan siya masisira. Okay, nag-frozen. Wala lang talaga akong oras. At least, dyan ay nag-ice. Saan man yung aking medyas? Okay, put your na. Okay, go on. Put your What are you doing to me? taki. Sige na. Mama, where are you? I'm here. Yan silang dalawa. Punta ng Mars? Library. Manghiram sila ng libro. Natapos na kasi nila basahin yung hiniram ni Pars 2 weeks ago. O ngayon, maghihiram na naman sila ulit. I'm hungry. Gusto ko kumain. Saging-saging lang siguro muna tayo ngayon. Saging. Let's eat banana. Okay. Kakahilo pag hindi ka kakain tapos gutom ka, Mars. Na high blood kaya ako pag ganyan. Umiinit ulo ko. Kaya, sabi ni Pars, nararamdaman ko na yung gutom. Kumain daw ako konti para hindi sila madamay sa ka-high bloodan ko pag gutom. Ay, nagkasya pala. It's so cold. Leather seat. Ang lamig ng sasakyan ni Pars. Ay, I'm dirty now. Oh no. Oh no. Oh, I need to do laundry again. Yeah. Again, because you're such a messy girl. I am? Yeah. Ay, lumabas ako ng bahay, Mars, na hindi ready. Walang gloves, walang sombrero na, nilalamig na ako. Sakit ng aking tenga. Nagkasya lahat yung gamit namin. Nasa damak mo dyan sa likod. Malaki talaga itong sasakyan ni Pars kumpara dun sa sasakyan ko. Kasi ito, siya ba, mahaba tapos wide. This car is really big, you know.
It is. Kaya gusto talaga namin yung Volvo na if ever na bibilhan namin si Pars bibili kami ni Pars ng sasakyan niya or tignan natin kung kaninong sasakyan yung malaki ba para pag merong dapat hakutin madaming mailagay dun sa likod, puno na yung sa likod tapos dito sa tabi ni Mixo. Ay, tulungan ko lang si Pars mag tapon nito. Energiajätteeseen menee okei. Energia yan. Pero Energiajätteeseen, ito, mutta tänne nää puissa. ito kasi Mars okay, wala na siya Mars. Napangit na siya. Where? Here? Okay. And then, Sitten menee Aivan. energiajätteeseen. where is the Imuri? Se menee sitten tonne. Toilet. Okay. Kasi yung ano Mars, vacuum wala na, hindi na kinaya. So, Energia. kailangan na natin ipois. Energia yate. O yan Mars. O, nakikita niyo naman to lagi. Ikaw to sa kibi yate. Ano ba to? Energia yate. Bah, tumuabi. Pakaws mo. Where you throw that? Ayan din Mars. Oh, wala mang gusto Mars. So, dyan na lang siya papunta. Sayang yun ba? Yung... Hey, meron pa isa! There's... Sayang yung kitchen ni Mixo. Wala niya. Talaga siya papakinabangan, Mars. No-for ko yan sa mga may anak na babae. Wala na daw silang space sa kanilang mga bahay-bahay. So, ayoko na mag-save-save ng mga gamit doon, Mars, na hindi na ginagamit talaga namin. Kay parang ang bigat-bigat sa pakiramdam na ang daming gamit doon, hindi mo naman ginagamit. Katto menee Meron din tekstiilijätteeseen. kaming lumang carpet. Yung living room namin, ilalagay din namin siya dito. Muovi toilet. Where? Ayan. Where? Tuossa on tekstiili. Textile. Matot, peitot. Dito. Dito yung mga textile at mga Mars. Ay, nag-finish na yung mga yung Sa panahon. carpet, mga damit. Doon, textile. Pwede mo siya ilagay doon. Yan Mars. Diyan nila is re-recycle. Wala na dito yung Goodwill. Meron yung Goodwill dito last eh. Yan ba yun? Hindi yan. Parang umalis na yung Goodwill dito. Kasi last time, yung building na yan yung Goodwill. Doon mo pwede i-donate yung mga damit. Plus, itong vacuum. Doon. Kulmalighted. Tapos, Sakulighted. Siihen. Doon papunta yung ating vacuum. At alam nyo kanina Mars, pagpasok ko, galing ako dun sa mga customer ko, parang ang sarap sa pakiramdam na umaliwalas yung kwarto ni Mixo. Tinanggal ni Pars yung mga laruan doon na mga sira-sira na at sobrang dami. Nakaipon si Pars ng basura o yung mga sira-sira na gamit ni Mixo. Isang malaking black bag at kalahati. Mga sira siya na yung wala ng mga ulo na dinosaur, yung mga truck niya na wala ng gulong. Gusto ko nga lagyan na ng doon sa kwarto ni Mixo pero si Pars ayaw niya muna lagyan ng kwarto doon kasi alam mo yung may balak na lumipat ng bahay soon and then magpapalit kami ng mga gamit, maglalagay ng bagong gamit. So para na lang pag lumipat, another work na naman, di ba? Para isahan na lang ba? So bye. Hey Rakas, there's no more Goodwill there. Last time there There was was, actually yes. that big building. It Yeah. was Goodwill. Okay. No more Goodwill there. So, mag-library na tayo mga Mars. May batang masaya kay makakapasok na naman siya ng library. Kakatuwa lang talaga to si Mixo kay gustong-gusto niya pumunta dito sa library na humiram kami ng libro. Kaya hindi kami bumibili ng books talaga mga Mars. Sinabihan namin si Lola niya na wag na siya bumili kasi nasasayang lang ba
isang buwan tapos nang gamitin tapos maano lang dun sa bahay. At least pag dito sa library, madaming choices and pwedeng hiram-hiram lang ba? Oh, May ano pa ba? On May stock pa? ei piti palauttaa. Okay. Dito mo i-check, dito mo babalik mga Mars. There is code. Automatic. Joo. May code. High-tech ka. Kaya less worker dito mga Mars. Ganyan yung uso oh. I-code na lang tapos ayun na. Ando na yung books sa loob. Tapos dito tayo. Ano kaya ang gusto nito? Oho. What now? Katsotaanko se rahakkara sitten. Grabe, ang hilig sa libro. Sana all. Silang dalawa magtatay mga Mars. Nää on nyt niitä koiranmäen juttuja. Ayan o. Tää on Ayun. nyt sen saman Dog. tekijä kuin Herra Hakkaroinen. Mut täällä ei oo vissiin Herra Hakkaroista. Mga pangbata dito Mars. Niin. Tapos dito. Ayan, tahimik ng library kasi nga. Library. Di tayo pwede mag. Ingay-ingay. No, mulla on se voit itse vähän katsella. No. Oh. Lakas. Is there a toilet here? Toilet. Tuo. Magsi-CR muna ako na. Tapos na sila. May 4 na libro silang hiniram. Laita mun käsi. Tapos merong sarili kang card mga Mars. Pakita mo lang dun sa code. Light niya or ano tawag niyan. Tapos ito. You put it there? Joo. Oh. Saaks mä laittaa? Okay. Aha, siinä on Vain pitkin 2. yksi. Joo, Ota ainoastaan pois. on. No mali. Mut se meni jumiin. Ano nangyari? Joo. Hei. No, No, noin. Saaks mä grabe. No saat. Oko. You need to lift it nak. No. Oh. Kau ka na ita ay minute. Joo. No. Lainaa valmis. Oh, ganyan lang siya, Mars. Tapos pag na-expire na, mag-notification sa email para paalala, kailangan mo na ibalik yung libro. Dahil pag hindi mo yan binalik, bang magbabayad ka. Linehouse. So valmis yan. Joo. Tässä on nyt nää, että en muista näin, että mitä Ito, tuolla on. merong resibo. Laitetaan tonne väliin. Okay, let's go. Let's go. We are done. Pwede rin pala dun manual, oh. Lagay mo dun yung hiniram mo. Pag, Vapautas tuolta ovi auki. gusto yung magpindot-pindot. Noin. Papindutin natin. Ganyan. Ganyan, ka-high-tech yung Miksi ovi auki? library nila dito, Mars. Ay, yung staff doon, nakaupo lang. Walang gagawin. Kay, Hey. merong mga Even it's machine. closed, Ha? even when it's closed, you can come inside. You just need to put your that Leidenkortti there, and you type the digit, and the doors will open. Is it 24 hours? I think so, yeah. Because last time it was closing, that personnel was going out, Okay. and they say go out and sign yourself in, then you can continue. Wow, Yeah, and we did. We came there and we sign in and that's why. wow. Hindi kailangan ng madaming workers dito, Mars, kasi lahat na lang ay mga machine. Yung mga code, automatic na. Ang sarap naman sa pakiramdam basta malinis yung bahay, Mars. Tadaan! O, diba? Nabawasan talaga yung mga laruan niya, Mars. Kung dati, grabe, nag-uumpukan na.
Pinahalos malagay sa mga box kay punong-puno na oh. Ngayon, natanggal na talaga yung mga dapat tanggalin. Tapos yung lamesa niya, dito na namin nilagay. Uy, what's that? At binilhan siya ni Pars ng isang ganito na ang laman ay 74 items. Merong crayons, coloring paint. Tapos, what's this? It's like pentel pen, no? Like that. Ganyan siya, Mars. Works on a little bit of water. With water? Yeah, it works with water. It has water in it. You put water? No, it has water inside it. Okay. Parang siyang pentel pen, mga Mars. Tapos meron That's why it has this. So crayons. It doesn't go dry. Ito, kailangan to siya tahalan. That's why there is this sharpener knock. Because you need to sharp this. You need to make it that sharp. But I think you don't need that. You have you have this. Not now. Maybe one day if you don't need. Okay? So, ayan na yung mga kulay-kulay niya mga Mars. Kaya mahilig yan siya sa drawing, magkulay-kulay, mga ganyang edad. At least, hindi na vacuum ni Mars kanina kasi nga sobrang busy niya na ako na nag-vacuum. So, at least ngayon, yung mga alikabok, binacuum ko lang kay. Alam nyo naman, ang mga ilong-ilong natin. At ako dito ay nagluluto ng aming dinner. Shrimp lang to mga Mars. Gusto lang namin mag-salad-salad ngayon. Yan lang yung aming gusto kainin. Tapos, meron pa tayo ng embutido. Galing dun sa bahay ni Ate Julie. And ito yung aking laong tomorrow. Lagyan ko yan ng salmon para ready na bukas. Ayan, salmon. And potato yung aking baong bukas. Ayan, ang sarap nito ng salmon. 92. Gaano ba kadami nitong 92 na salmon. Tinatrack ko kasi yung aking protein intake mga Mars, kaya tinitimbang ko yung aking pagkain. Kasi dahil nagpapamuscle tayo, kailangan natin ng protein. At ito yung pagkain ng ating mixo. Hihimayin ko na to para mamaya ay ready na. Hindi pa naman daw gutom yung ating mixo. Pero prepare ko lang. Grabe, ang busy ko ngayong araw, Mars. Mula kanina, 9. Nakaupo lang ako nang nag-lunch. Tapos, ayan, tuloy-tuloy na. Hyper na hyper ulit yung maringgoy ninyo. Ayan. Lagyan ko lang yan ng butter, tapos kamatis and cucumber yung food ni Mixo mamaya. Mag-hi tayo kay Mr. Bill. Tingnan natin kung maganda ba yung Monday. Baka same pa din. Ay sus, same pa din Mars. Salad. Uy. Broccoli. Kuha tayo ng broccoli, Mars. Suki tayo sa broccoli dito. Ay, hindi man maganda. Pangit naman to. Yellow naman siya, Mars. Sinasabi niya, Mars, na ilipat ko to dun sa kabila. Alam niyo po, pag ilipat ko to, halata tayo na. Nangalkal tayo dito. Kasi alam ko naman kung ano yung sa ilalim eh. Pangit na siya, Mars. Diba? Pansin to nila pag mga ano tayo ba, nilipat natin dito. Daming ano.
broccoli sa kabila. Kaya hindi ko talaga siya inano sa kabila, Mars. Nililipat. Ano ito? What is this? Ay, gluten free. Hindi ako kumakain ng gluten free. Ang pangit naman ng broccoli. Ay, yellow naman siya, Mars. Siya pa kinabangan, Mars. Juicy kaya na basurero. Uy, nag-pick up sila ngayon ng basurahan. Mars, bago yung laman ng balay. Bukya si Maring Queenie. Hindi siya good Monday. Hindi bukya. Ayan. So, yan yung style ko, mga Mars. Kasi, lagi ko naman siyang napupuntahan dito. Kaya, hindi ko na nililipat yung mga laman ni Mr. Bean sa kabilang bin. Kaya, ang iniiwasan ko po talaga na mapansin nila ba na may nangalkal dyan sa basurahan nila. Alam mo yung, kunyari, dyan sa first bin nila nilagay. For sure, naalala yan nila na puno yung bin na yan. Tapos bakit napunta sa kabilang bin? Diba? So, minsan, kailangan din natin mag-isip-isip, Mar. Ninja-ninja lang tayo. Okay lang sana kung hindi tayo ninja-ninja. Carry lang. Ililipat ko talaga. Dati nililipat ko man. Pero nung, doon, lalo na doon sa, Mars, malaking Mr. Bean ko, mahirap doon magtagal. Pinakamatagal ko doon kay 4 minutes or 3 minutes. Pag madaming laman si Mr. Bean ba. At pag once na masura ka na, kunyari sa isang black bin, alam mo na kung ano ang laman yan. Dahil doon sa malaki kong Mr. Bean, yung black bin nila, ang laman nun, yung mga gulay-gulay talaga na literal na lata na alam mo yung galing sa shelves, tapos tinanggal, tapos yung mga like yung mga cucumber na lata na. So, at yung mga karni-karni nila nasa ibang plastic bag din. Same good sa Mr. Suspense ni Ate Julie. Yung mga jackpot niya andun sa black bag. Yung mga fresh na karne talaga ba. Yung sa akin naman ay nasa blue. Naku, Mars. Parang alam na din nila, Mars, na may nang ngalkal dito kay Mars. Wala na silang bago. Nilagay mga luma. Bukya. Pag magaan, alam na. Same pa din sa yung last punta natin. So, ayun lang. Galing kasi ako nag-gym eh. Galing ako nag-workout mga Mars. Yung routine ko every night. Pero hindi naman siya every day. Pero hindi naman siya, yan yung routine ko 4 times a week. Mag-workout. Tugnaw. Tulog na sana yun si Mixo eh. Maaga kasi ako umalis ng bahay. Tapos si Pars na yun nagpatulog. And then tomorrow kay first daycare comeback niya after 2 weeks na hindi siya pumasok ng daycare. Sana hindi siya mag-iyak-iyak bukas paghatid ko kay alam mo yung matagal siyang nawala doon sa daycare. Ninasanay na kami yung laging magkasama. Ay, salamat. Tulog na din si Mitso natin, Mars. At dahil yung aking orchids dito, nag-dry na, pwede ko nalagyan nitong fertilizer ko mga Mars. Sana lang talaga ay effective to. Pag summertime, meron tayong mga orchids
namulaklak. Pero usually naman, yung mga orchids ko talaga dyan, namumulaklak yan during autumn time. Pero tag isa-isa nga lang. So ito ngayon, i-try natin kung perfectong fertilizer na sinasabi nila. Sinearch ko pa talaga to Mars. Paano pabulaklakin ang orchids? At number 1 dun ay lagyan ng ganito, fertilizer. Paano nga to ha? Ilang litra ba to? Half nitong takip, 1 litra. Kaya lang, 1.7 man to. So, mga ganito kadami. Ayan, natulog na yung aking bata. Finally, maaga siya natulog kay. Dahil ilang days siya na dito lang sa bahay. Matagal kaming natutulog, Mars. Minsan, alas 11, alas 12, manunood ng movie, tapos si Mixo naglalaro pa. Hindi man din siya inaantok, Mars. Kaya ngayon, pinatulog namin ng maaga. Bukas, pag gisingin ko ay hindi siya wala. Basa muna sila ng books ng tatay niya. Nakakatuwa lang talaga ay na-adapt ni Mixo yung mahilig sa libro. Kaya ang mga finish, ang hilig nila sa libro, Mars. Kanina, nung ikot-ikot ako dun sa library, hindi na ako nag-vlog kay madami palang tao dun sa kabilang room. May lamesa kung saan ka pwede magbasa at ang madami dun, Mars, mga matatanda. Nagbabasa ng mga newspaper, mga libro. Hindi kasi sila marunong gumamit ng modern ngayon. Like, sa ginagawa ni Pars, dati, ang dami din naming libro dito kay si Pars, nanghihiram yan dun sa library. Bago siya matulog, nagbabasa yan. Tapos, pag wala siyang ginagawa or bored siya, pag hindi siya maglaro dyan sa computer niya, meron siyang libro na binabasa. Kahit whole day yan siyang umupo dyan mga Mars pag siya lang dito sa bahay. Kaya niyang gawin yan. Pero dahil ngayon, meron ng bago sa apps. Magbabayad ka lang. Pwede ka na doon makinig ng book. Ang dami. Ano ba yung title ng, ano ba yung apps na yun? BookBeat yata yun. Ginagamit ni Pars. Ayun. So, minsan pag gusto niya lang magpahinga, doon yan siya sa kwarto, tapos ilagay niya lang yung headset niya, and then magmuni-muni yan siya doon sa kwarto mga Mars. Nahayaan lang namin. Pag tahimik yan, nakikinig yan ng libro. Hindi na yung uso na basa-basa ba. So, meron ng storyteller. Si Bienan din, ganyan na din ang ginagawa. Dati, nanghihiram siya ng libro, bumibili siya ng libro. Ngayon, tinuruan siya ni Pars na gamitin yung BookBeat na apps. Dinownload yun ni Pars doon sa cellphone ni Bienan. Tapos, binilhan din ni Pars si Bienan ng sarili niyang headset para yun din ang gamitin niya. Kaya pag pupunta kami doon, naabutan namin si Bienan naka-headset. Dinatanggal niya yung headset niya, Mars, kay wala pa siyang marinig sa amin. So, ito na. Nalagyan ko na lahat, Mars. Sana ay enough lang yung nilagay ko. Ito, wala pala. Basa ba? Ayan. Ibababad ko kasi ito eh. Hahayaan ko lang to na mag-dry. Since winter ngayon at sobrang init ng aming heater. Andito yung heater tapos yung mga tanim ko andyan sa taas. Mabilis lang nag-dry. 3 days ago, nung binabad ko to sa tubig, ngayon dry na siya. May sobra pa siya, Mars. Madami yata yung aking nailagay. Pwede kaya to sa iba? Bababad ko kasi ito. Wala na akong ibang orchids. Ito na lang. Yan na lahat ng orchids, Mars. Ito. Wala siyang pot. Bibilhan ko to ng pot. O yung kahit ganito lang siya ba, oh. Kung saan
Pwede ilagay yung tubig. Ay, pumangit yung lagayan ng mga tanim ko, Mars. Dahil kahoy to, tapos ito, nababasa. Ano gagawin ko dito? Aantayin ko na lang yung iba na mag-wet talaga. Tapos, anuhin ko nitong fertilizer ko. Uy, 9:35 na pala. May konti pa akong tituklubin dun. Para bukas ay ready ako to work. Diretso-diretso yung work Maring Queenie bukas. At next day, whole week pala. Trabaho tayo. Tapos na yung sick leave natin. So, back to work. Ilang days ba ako sick leave vacation dahil kay Mixo? Bilangin ko nga, be. Wala, ang haba pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 days, Mars. 18 days ba? Ay, hindi. 16 days. Hindi ako nag-work sa hotel. At least ngayon ay okay na yung ating Mixo. Everything is fine. Back to normal na siya. Maya, matutulog lang ko, Mars. Magsindi na naman si Pars dito ng kandila. Ay, saan ko man ilagay itong basket na to, eh? Lagayan ng damit ni Mixo ba? Ay, iorong ko na lang itong mga gamit dito para may space. Okay, Mars. Puno lang yung gamit talaga dito ba? Okay. Mabigat pala. Okay na ba? Ayan. Ito kasya na siya dito. Ayan, lagayan ng damit ni Mixo. Tuturuan ko siya bukas na. Diyan niya ilagay. Ano na to? Ito yung mga drawing niya. Madami na naman siyang mga drawing, mga gunting niya mga Mars. Ayaw niya kasi itapon. Kay sinisave niya. Dahil pag tinapon ko to, ang nangyayari Mars kay hinahanap niya. Tapos pag hindi niya nakita, iiyak ko. Kaya hindi ko na lang siya tinatapon kahit alam mo yung abubot lang to. Dahil pinaghihirapan niya to, dapat lang daw i-save niya. Ang iba kasi galing sa daycare. So, tinuruan ko na siya na lahat ng mga drawing niya dito ilagay sa basket na to. Pero parang bibili ako ulit ng box para ilagay itong mga ganito niya ba, yung mga drawing niya. Bumili kasi si Pars ng bond paper kung saan siya pwede mag drawing. So, ito yung mga gunting niya. Tapos yung mga libro na tapos yung mga coloring book niya. Sabi ko, itapon na natin to. Ayaw niya pa itapon. Mahilig talaga siya mag-save ay. Alam mo yung pinapahalagahan niya talaga yung mga gamit niya, Mars. Yung mga nakihirapan niya. Keep ko na lang to muna. Dahil balang araw, lalo na pag lumaki na yan siya, hindi niya na to gusto makita itong mga to. Ito, itatapon ko naman sana to, Mars, kay ang iba nito, wala na. Punit-punit na, sabi niya, no. Umiyak. Hindi ko na lang tinapon. Diyan na lang yan siya. At least itong kwarto niya, ay, aliwalas. Aliwalas talaga. Tignan yung kwarto niya, Mars. Hindi gaya kanina. Kung napapansin niyo po na tuwing pumapasok kayo dito, grabe yung kalat. At least ito, tanggal yung mga kalat. So, ito yung kanyang lamesa. Tapos yung mga kulay-kulay niya. Ito sana ba ilipat ko dito? Dito, Mars. Kaya lang, ayaw ni Pars. Kaya
Magbubutas na naman siya. Ano ba to? Plywood naman pala to. Hindi naman pala to cement. Pwede pala dito. Diyan ko siya ilagay. Meron na nga dito. Ayan. Sa ilaw to siya, Mars. Ang pangit tignan kay puro na butas-butas. Kaya iniiwasan ni Pars na magbutas. Speaking of Pars po pala mga Mars. Yung sabi ko sa inyo kahapon na ngayong araw na to malalaman natin kung uoperahan ba si Mister or ipapa-therapy yung kanyang balikat. So, ang final decision po ng doktor ay uoperahan ang ating Pars. So, iko-connect ulit ng doktor yung joint niya na nabali. So, dito kay hindi daw kaya i-therapy yun. Pero, ang sabi pa ng doktor, i-check ulit. So, merong second option bago i-final yung operation. So, meron ng final decision na i-opera, na uoperahan, pero magsi-second option na naman daw kung itutuloy. After weeks, titignan ulit yung kanyang balikat if ano na ang kondisyon. So, matagal-tagal to na antayan kay hindi naman basta-basta makakuha dito ng schedule, basta operation. Diyan lang naman siya sa malaking hospital namin kay kompleto po yan dyan, mga Mars and Pars. Yung pinupuntahan namin ni Mixo, nakatry ako dyan nung nagka-kidney stone ako. Isang linggo ako dyan sa hospital na yan na malaki. Operahan talaga, Mars. Yung, hindi naman siya yung nabutas talaga o na binutasan nila yung tiyan ko para matanggal yung kidney stone ko kay 4 yung nakuha nila. Ang ginawa nila, meron silang parang pinasok sa akin, tapos yun yung pinagkuha nila. Parang maliit na wire na may kamera, tapos yun yung pinasok sa akin. Tapos yun, hinila yung mga stones dito sa guts ko mga Mars or asan yun. Stone na yan na nakatambay dati. So, 3 hours din yun. Pero isang linggo ako dun sa hospital at medyo malaki yung binayaran namin. That time kay nagstay ako sa hospital. So, doble yung bayad, yung per night ko dun at yung hospital bills. Yun lang yung binayaran namin, Mars. Pero sa case ni Pars, hindi siya magsistay doon sa hospital if ever man po siya na operahan. So, pupunta lang siya doon like if yung operation niya is 10 o'clock. So, dapat 8 AM, andun na siya para i-prepare yung sarili ni Pars sa operation. Tapos, after siguro mga 3 hours or 5 hours, pwede nang umuwi si Pars at dito na siya sa bahay magpapagaling. So, hindi siya gaano ka mahal. So, sabi ni Pars, ang mababayaran lang namin ay yung hospital bill lang, yung tawag niyan, yung clinic or yung room, yun lang, kung saan siya uoperahan, yun lang, walang iba. So, nasa mga 70 euros lang daw yun. Tapos, yung ako doon ay umabot ng 1 linggo, nagstay ako doon. So, doon kami namahalan. Pero itong sa ating Pars, hindi siya. Ang ganda, diba? Tapos, 1 month mo pa yan babayaran, Mars, after sa operation mo. Sana ganito yung hospital sa atin sa Pilipinas na operation muna bago ang pera. Inuuna kasi talaga nila dito yung health ng mga tao kumpara sa pera. Yung operahan ka and then kauwi ka na dito sa bahay after 1 month na yung bill na babayaran mo. Sa atin kasi pag wala kang pera, ang hirap magpa-opera. Di ba mga Mars, kahit laboratory, mahihirapan ka maghanap ng pera kung mahirap po talaga yung pupunta ng hospital. Naranasan namin yan, Mars, na
yung tatay namin. That time, yung kita ko is hindi pa gaano kalaki. So, yung kapatid ko lang na isa ang nag-asikaso lahat. Naghingi naman kami ng tulong mga Mars kay alam mo yung ura-urada, hindi naman talaga makikita agad-agad yung pera na pag sinabi natin, hoy, may ano ngayon yung tatay natin, mag-share tayo eh. Paano paggipit din yung isang kapatid, diba? So, kung sino yung parang nakahinga, siya talaga yung magka-cover. Pero nag-share naman kami lahat ng magkakapatid ko noon eh. Ilang beses po, pabalik-balik yung tatay namin sa ospital. So, hindi lang isang beses mapapalabas ng pera, di ba mga Mars? So, dito sa kanila, hindi kami na problema, basta mga health issues na. Uy, Mars, 10:30 na at bukas ay mag-work ako. So, i-end ko muna yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin. Sa mga bago pa lang po dito, welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyo.